Hindi lang pinsala ang iniwan ng habagat sa isang barangay sa Baras, Rizal. Hanggang ngayon kasi naiwan ding lubog sa baha ang ilang bahay roon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Wala nang ulan at tirik na ang araw sa Barangay Mabini sa Baras Rizal nang bumisita ako. Pero ang inabutan ko, hanggang hita pa na baha. Kaya ang mga residente hindi na makaiwas na lumusong. Ang iba naman, namamangka na sa kalsadang tubig na ang makikita. 2 linggo nang iniinda ng mga residente ang pagbaha na pumasok na sa kanilang bahay. Ganito na lang, isang dangkal na lang bago maabot aming tulugan. Pati kusina nga, ilubog na. Pangalawang linggo pala. Talagang mahirap siya. Kasi bukod dun sa walang pagkukunan, hirap talaga rin ang dagat ngayon. Aminado silang mas ligtas kung sila ay lilikas. Pero mas pipiliin daw nilang manatili sa kanilang mga bahay. Inaabangan kasi nilang humupa ang baha at mabalikan ang mga taniman nilang nalubog sa tubig. Talagang lubog yun. Tingnan. Wala na talaga siya. Totally wash out. Wala nang income. Pero malaki talaga na wala kung talaga Dahil yung araw-araw na dapat na kinikita namin, income na. Isa sa apektado si Tatay Rodolfo. Sa Agosto na raw sana anihin ang kanyang mga gulay, pero nasayang na lang ang mga ito. Kaya't nangingisda na lamang daw siya bilang pamalit. Yung katulad nun, nakahuli nila ako ng ilang piraso, ang iba no, ulam na. Tapos nawala pa ibang lambat ko. May iba namang namimitas na lang ng kangkong para maibenta at makain. Dahil babad sa tubig ang kanilang mga paa, problema na ang alipunga. Sa alipunga, talagang grabe, masakit na talaga. Minsan ayaw ko na nga lumusong sa kaso kailangan talaga eh. Hindi rin makapasok sa eskwelahan ng ilan sa mga bata. Kung papasok man ay kailangan pang gumamit ng bangka. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management ng bayan, hindi raw humuhupa ang baha dahil parte ang barangay ng Laguna Lake. Alam naman po natin na tumaas yung critical level na po ng Laguna Lake. At ang Mabini po ay isa po siya shoreline barangay po na sakop po ng Laguna de Bay. Ibig sabihin po, tumaas na yung tubig, pumasok na po doon sa, alam naman po natin yung elevation 12.5 ng Laguna Lake. Ang problema pa, posibleng umabot ng 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang humupa ang tubig sa barangay. Bumubuti na ang panahon, pero sana manatili pa rin tayong alerto mga kapatid, mag-ingat at lumikas kung kinakailangan. Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang sitwasyon sa Barangay Mabini sa Baras, Rizal. Kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, nung habagat, gaano raw ba kataas ang baha dyan sa lugar na yan? Ang totoo niyan, Paps, no, itong tubig na nakikita nyo sa aking likuran ay medyo humupa at medyo bumaba na yan. Dahil nung kasagsagan daw ng habagat ay umabot ng hanggang bewang yung tubig. Pero ngayon ay hanggang hita na lang yung tubig. Medyo bumaba ng onte pero mataas pa rin kung titignan natin dahil lubog pa rin yung mga kabahayan dito. Jazz, matagal na ba nilang nararanasan ang pagbaha dyan kapag maulan? Base sa mga nakausap nating residente dito, Paps, minsan daw ay nangyayari talaga na ganito kataas ang tubig. Pero ngayon, ito yung isa sa mga rare na pagkakataon na umabot ng ganito katagal at ganito kataas yung tubig. Noong mga panahon na tumaas na ganito kataas yung tubig ay nung mga nakaraang taon pa, katulad nung panahon ng Bagyong Ondoy. Pero ngayon, dahil lang sa habagat, di pa kami masyadong tinamaan ng bagyo dito, pero mataas na yung tubig dahil lang sa habagat. Jazz, dun sa report mo, talagang tinamaan yung kabuhayan ng mga taga-riyan, ano? Tama ka dyan, Paps. Talagang apektado yung kabuhayan ng mga residente dito, Paps. O yung mga pananim nila, hindi na mapakinabangan, no? Hindi ko alam kung may naisalba pa doon. Pero nagkakaalipungan na. Totoo yan, Paps, wala na rin talagang natirang mga pananim nila dito. No? Karamihan kasi ng mga kabuhayan nila dito ay talagang pagsasaka. Pero ang karamihan ng mga tanim nila dito, Paps, ay mga gulay talaga. At ang iba pa dito ay yung pagkunguha ng kangkong. Sa ngayon ay nagagawa pa rin naman nila, pero yung mga pananim ay talagang wash out na, wala na talagang natira, Paps. Okay, Jazz, nagkakaalipungan na. Yung mga residente, may tulong na bang ibinibigay sa kanila ang barangay? Sa nakausap natin kanina, Paps, no, nakapagbigay naman na daw ng mga relief goods, mga pagkain, malinis na tubig dito at patuloy naman ang hinahatid nilang tulong. Pero pagdating naman dun sa problema sa alipunga, talagang hindi maiiwasan dahil kailangan talagang lumusong sa baha. Ang iba, gumagamit ng bota para maiwasan kahit papaano yung exposure ng kanilang paa at binte sa baha. Pero meron kasing mga parte dito, Paps, na talagang hindi na kaya ng bota, lulubog na yung bota. Kaya yung iba,
gumagamit na ng bangka para makadaan sa kalsada dito. Jazz, yung kinatatayuan mo sa mga oras na ito, baka pwede nating masilip. Ano? Mukhang nakatungtong ka sa bangka ba yung tinutungtungan mo dyan? Oh. Tama ka dyan, Paps. Oo. Nakatungtong ako ngayon dito sa Oo. isang bangka. Oo. Hindi lang, ayan siya, Paps. Ito yung bangka na ginagamit talaga sa pangunguha ng kangkong. Pero ito sa likuran ko, mga kabahayan talaga to, Paps. Halos kalahati ng bahay nila yung nakain ng baha. Kaya yung iba dito, hindi na nakakabalik pa dun sa mga bahay nila. Nakikitira na lang sa relatives nila na medyo hindi masyadong mataas yung tubig. At yung iba naman ay doon na lang muna nakikitira sa mga kapitbahay dahil sobrang lubog talaga ng tubig ng mga bahay dito, Paps. Dito sa ipinapakita mo, Jazz, talagang kulay putik ang tubig baha, ano? At yung mga bata, saan naglalagi dyan? Sa mga nakausap natin kanina, Paps, no, meron daw ditong isang bahay na medyo mataas or elevated na hindi masyadong naapektuhan ng baha at doon muna pinatitira yung mga kabataan dito. Pero yung iba ay nakitira na lang sa relatives sa ibang bayan dahil hindi talaga kayang manirahan dito, Paps, na iba. Pero may ibang mga bata na nanirahan pa dito pero kakaunti naman na sila. Dahil ang hirap din nila kapag ka nandito yung mga bata, hindi sila makapasok sa eskwelahan. Dahil sa nakausap din natin na residente kanina, pagpapasok yung bata, kawawa na, mababasa yung sapatos, yung uniform. Mahirap talaga, Paps, paano papunta sa eskwelahan. Jazz, nabanggit mo sa ulat mo na 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang humupa ang baha dyan sa May Mabini. Paano naman kung umulan ulit, may extend ba yan? Posible yun, Paps, no? Dahil nga hindi na bumababa yung level ng tubig dito, ay pwede pa itong tumaas kung umulan man. Hindi naman natin gustong mangyari, pero posible talagang mangyari na mas tumaas pa yung level ng tubig dito kung sakalin magkaroon pa ng pag-ulan sa mga susunod na araw. Jazz, anong ginagawa ng LGU dyan para kahit papano humupa na yung tubig baha dyan sa May Mabini? Sa nakausap natin, Paps, kanina na LDRRMO, no, hindi daw talaga maiiwasan yung pagtaas ng tubig dito, Paps, dahil natural phenomenon daw ito. Kumbaga, dahil nga itong lugar na ito ay napapalibutan talaga ng Laguna Lake, ay hindi talaga ito malalagyan o matutulungan na mapababa yung tubig. Talagang kailangan na lang nating ipagdasal at umasa na umaraw na sa mga susunod pang linggo para kahit papano ay bumaba at humupa na yung baha dito sa lugar na ito. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes, nag-uulat mula dyan sa Barangay Mabini, Baras, Rizal.